Isa pong magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na konsehal ng ating bayan. Ganon din po sa ating mga kababayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang konsehal Choy Eliazar. Opo. Magandang umaga po. Tayo po ay manalangin. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama sa langit, dumating kami sa iyo ngayong araw na humihiling para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan namin ang pulong na ito. Tulungan mo kaming maging makabuluhan ang pulong na ito, maging daan kanawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa ikauunlad ng pamayanan. Punan mo kami ng iyong biyaya, Panginoong Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaaring makaapekto sa mga mamamayan, makita namin na sa iyo nagmumula ang lahat ng kapangyarihan, mamuno dito sa daigdig. Patuloy mong ipaalala sa amin na ang lahat ng ginagawa namin dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas sa katotohanan, para sa kabutihan ng nakararami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kaluwalhatian mo. Pagpalain mo kami, Panginoon, nihiling namin ito sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lupang hinirang. Kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, helas ng sigahanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit kong pagaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na naghihiling, ang bituin at araw niya kailan pamay di magdidinig. Luman ang araw ng walhaging pagsikla, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Po, taas natin ang ating kanang kamay, the Counselor's Creed. I am a Philippine Counselor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act, and I tread the pathways of local legislation. May Almighty God guide my mind and my heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Good morning. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating mga kagalang-galang na konsehal. Ganon din po sa ating mga kababayan na kasubaybay sa ating regular na pagpupulong. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinababatid ko po na ang katitikan ng nakaraang pulong ay naipadala na po sa mga email ad po ng ating mga konsehales at ito po ay handaan na pong pagtibayin. Konsehal Port Salumbides. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Bayan, sa ating pong pansamantalang kalihim, at sa ating pong mga kababayan. Mr. Chair, hinihiling ko po na atin na pong pagtibayin. Kung wala na pong paglilinaw ang ating mga kasamahan, ay pagtibayin ng ating nakaraang katitikan. Mungkahi ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan, pinangalawahan ni Konsehal Choy Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ang ating nakaraang katitikan, sa mungkahi ng ating kagalang-galang Konsehal Port Salumbides,
ay atin na pong pinagtitibay. Ang magiging calendar of business po natin ang approval of Barangay NSK Annual Budget, saka po supplemental budget number 1 ng Barangay Candalapdap. Yun po sa approval ng Barangay NSK Annual Budget po ay Barangay San Francisco, Munting Parang at Landing po. Ito po ay resolution adopting the 5-year 24 to 2028 Agrarian Reform Community Development Plans of Sinikatan Arc, Ed Palaban Arc of the Municipality of Tagkawen, Quezon. Sa other matters po ay ang first reading po ang ordinance enjoying all business establishments and local transportation in the Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon to adopt QRPH digital payments in line with the Paleng QRPH program. Meron din po tayong tinanggap na yung galing po sa ating municipal mayor, yung tuko po sa authority to pay RM Adalim Construction for the project rehabilitation and maintenance of various municipal roads, barangays Payapa, Bamban, Mapulot, Santo Tomas, Landing, Mansilay, Tonton, Magibuay, Bukal, and Munting Parang in the amount of 1,496,064 pesos and 95 centavos as per Commission on Audit requirement. Konsyala Ribi Masangkay. Marami pong salamat, Vice. Magandang umaga po sa ating lahat, sa atin pong tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, sa atin pong pansamantalang kalihim. Magandang umaga pong muli. Happy Mother's Day po sa lahat ng magagaling na Wonder Woman. Kahilingan po ng ating barangay, Sangguniang Barangay ng Barangay San Francisco para po sa pagpapatibay ng kanilang annual budget para po sa taong kasalukuyan, kasama na rin po ang budget ng Sangguniang Kabataan na nagkakahalaga ng 2,804,661.07. Barangay San Francisco Annual Budget and SK Annual Budget, seconded by Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Supplemental budget po, number 1 ng Barangay Candalapdap na nagkakahalaga ng 113,517.83 centavos. Candalapdap Supplemental Budget, seconded by Konsehal Botok Magpantay. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Barangay Muntimparang at Sangguniang Kabataan annual budget na nagkakahalaga ng 3,466,170.86 centavos. Munting Parang Barangay in SK Annual Budget, pinangaluhan ni Konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget ng Barangay Landing at Sangguniang Kabataan annual budget na nagkakahalaga ng 2,729,319.33 centavos. Annual Budget ng Barangay Landing in SK, pinangaluhan ni Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Salamat po. Konsehal Bomel de Vero. Isang magandang umaga po sa aking mga kasamahan sa Sangguniang Bayanan, sa ating pong sekretary, kay Tita Uday, sa ating pong tagapuno, Vice Danny Liwanag, sa lahat po ng nanonood sa teleradyo nating mga kababayan. Uulitin ko lang po, Happy Mother's Day po sa mga nanay. Resolution adopting the 5 years
2024 to 2028 Agrarian Reform Community Development Plan of Sinikatan ARC, Sigiwan, Kandalapdap, Katimo, and Kinatakutan, and Palaban ARC, Payapa, Landing, Banban, of the Municipality of Tagkawayan, Quezon. Resolution for adoption of Sinikatan ARC and Palaban ARC, seconded by all members of the Sangguniang Bayan. Thank you po. Konsehal Joy Elizar. Nagpapasok po an ordinance enjoining all businesses, establishment, and local transportation in the municipality of Tagkawayan, province of Quezon, to adopt QRPH digital payments in line with the Paleng QRPH program. First reading, an ordinance for digital payments, seconded by Konsehal Josie Wagan. Konsehal for Chalombides. Magandang umaga po muli. Salamat po kagalang-galang na tagapangulo sa pagkilala. Hinihiling ko po na magalang pong humihiling sa tanggapan ng asesor sa pamamagitan po ni Ma'am Benilda C. Abrojena na mabigyan po ng Certificate of No Real Property ang mga mamamayan ng libre at walang bayad para sa mga gamit nito sa pag-aasikaso ng kanilang PhilHealth sa kategoryang indigent. Ito po, Mr. Chair, yung mga nag-a-apply po para po ma-register po yung PhilHealth nila sa e-consulta na talaga pong pinapangunahan ng ating mahal na Governor Helen Tan. Kaya hinihiling po natin sana na yung mga magpaparegister na indigent ay mabigyan po ng libreng pagkuha ng Certificate of No Real Property. Resolution para sa ating address ba? Address natin kay Mayor yan. Karagdagan po muna, Konsehala Reby Masangkay. Karagdagan po tungkol po sa kahilingan ng ating kagalang-galang na konsehal. Ito po ba ay para lang sa e-consulta? Specific po doon. Baka po pwedeng mapasama na rin na kapag, kasi po pag humihingi ng tulong sa DSWD, ay hinihingan din po ng Certificate of Indigency. Bago po mabigyan ng tanggapan ng DSWD ay pinapupunta po muna sa tanggapan ng municipal assessor para po sa kanilang mga ari-ariang lupa. Ngayon po, kapag ang intention po ng paghingi ng Certification of Indigency ay para po sa mga gagamitin sa medical, burial, at kung ano po ay baka po pwedeng mapasama kagalang-galang na committee chairman ng DSWD na mapasama rin po yun, hindi lang specific sa e-consulta. Salamat po. Mungkahi po para sa ating municipal assessor through our municipal mayor para sa certification of intention na wala ng bayad. Pinangaluhan po ito ni Konsehal Bomel De Vero matapos po ang paglilinaw at pagdadagdag ni Konsehala Reby Masangkay para isakop na yung mga serbisyong para sa burial at medical. Mayroon po bang tumututol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Salamat po, Mr. Chair. Salamat po kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Alinsunod po nito ay hinihiling ko rin po
na mapasama ang pagkuha ng documentary stamp na isa rin pong requirement na, na makakuha po ng libre yung mga wala pong binibili talaga po yun. Ayun. Sige po. Hanggang doon na lang po sa unang resolution. Kung pwede po joint resolution po, Mr. Chair, para lahat po ng sanggunian ng ito naman po ay project ni Governor. Yung una pong resolution. Pa-note na lang, Madam Secretary. Thank you po. Pagsasama-samahin na yung resolution. Joy? Ay. Hindi. Wag na yan. Kasi para yung yung bigyan ka ng isang booklet, babalik mo the same amount is ganun. Magkano ba yan? Ilan ang kailangan nun? Dalawa? Isa lang? Huwag na yan. Baka sabihin, ibak responsibility sa iyo yun. Kung 1,000 yun, di 40,000. Malaking bagay na yun sa Certification of Indigency. Napadagdag pa yun sa MSWD para maka-avail ng iba't ibang services. Okay na siguro yan. Konsehala Reby Masangkay for other matters. Hello, magandang umaga pong muli. Ito po ay may kinalaman sa binasa pong sulat ng ating minamahal na punong bayan, Mayor Carlo Iliazar. Kahilingan po sa Sangguniang Bayan na mabigyan ng authority para po mabayaran si Mr. R.M. Adalim. Hindi pala Mr. R.M. Adalim Construction para po sa project ng ating pamalaang bayan tungkol po sa rehabilitation and maintenance of various municipal roads. Ito ay, lahat ay mountain zone, na nagkakahalaga ng 1,496,064 pesos, 95 centavos. Kaya lang po ay parang walang nakalagay na taon kung kailan ito ginawa at bilang committee chairman po ng appropriation ay napagkasunduan po ng Sangguniang Bayan na tayo ay maggawa muna ng isang kahilingan sa ating minamahal na punong bayan na mapadalo sa gagawaing committee meeting ng Sangguniang Bayan ang mga kinauukulan. Sapagkat ito po, ang nagbigay po nito sa tanggapan ng ating Secretary to the Sangguniang Bayan ay ang ating MPDC. Kung kaya po, siya po yung isa sa ating aanyayahan na gagawin po nating committee meeting sa darating na Lunes. Kasama po ang RM Adalim Construction para po sa mga ilang paglilinaw at pagtatanong tungkol po sa proyektong ito. Kung ano po ang kadahilanan at bakit hindi po nabayaran sa tamang panahon. Dahil meron din po tayong isang kaso na isa din pong supplier na meron din pong kahilingan na mabayaran, baka naman po magkaroon ng bias. Kaya po kahilingan sa ating minamahal na punong bayan na mapadalo sa gagawaing committee meeting ng Sangguniang Bayan sa darating na Lunes. Unang-una po ay si Mr. Francis Villanueva, RM Adalim Construction at ang ilan pa pong mga empleyado sa ating pamalaang bayan na may kinalaman po tungkol sa pagbabayad sa supplier po ng ating pamalaang bayan. Kung kinakailangan po ang back committee, ang tanggapan po ng mga kinauukulan. Di makikita na lang po, Ma'am Rojo,
kay Engineer Francis kung sino po yung mga pwede pang isama para po sa paglilinaw ng Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. Mungkahi ng pagpapatawag sa mga nabanggit na tanggapan, pinangaluhan ng lahat ng Sangguniang Bayan. Okay. Konsehal Josie Wagan. Good morning po, Vice. Good morning po sa ating tumatayong sekretary ngayon. Sa akin po mga kasamahan, sa aking mga kababayan, magandang umaga po. Regarding po ito sa mga ginawang barangay assembly ng mga barangay official, ako po ay nagpapasok ng isang kapasya na pagsaludo sa lahat ng mga barangay official sa pamumuno ng kanilang barangay captain na nagsagawa ng kanilang barangay assembly na bilang pagsunod sa lituntunin ng local government code. Sapagkat alinsunod sa batas nito ay kinakailangang magsagawa ng barangay assembly at least twice a year ang bawat barangay. Sapagkat sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng barangay assembly ay nalalaman ng mga mamayan ng bawat barangay ang mga proyektong naisagawa na at ipagagawa pa para sa kapakinabangan ng kanilang pamayanan. Sapagkat sa pamamagitan ng kapulungan ito ay nai-report ng bawat inihalal at iba't ibang opisyal ang kanilang sinusulong na resolusyon, programa at ordinansa para sa kapakinabangan ng lahat ng kanilang nasasakupan, gayon din na masagot ang mga katanungan at agam-agam ng kanilang mga kababayan. Sapagkat sa pamamagitan din ng barangay assembly ay naipapahayon din ng pamunuan ang mga tulong na binibigay at naibigay ng galing national, probinsya at lokal na pamahalaan sa pamamagitan sa panguna ng ama ng ating bayan. Pagkilala sa lahat ng ating pamunuan ng 45 barangay sa maayos na pagdaraos ng lahat ng asamblea, pinangaluhan ng Konsehal Port Salumbides, mayroon po bang pagtutol? Kung wala, ay atin na pong pinagtitibay. Thank you po. Konsehal Port Salumbides. Salamat po, Mr. Chair. Announcement lang po para po mamayang hapon, 1 p.m. ang ating pong mga committee hearing at meeting ay ang mga sumusunod. Barangay and SK Annual Budgets Calendar Year 2024 ng Barangay San Isidro at Barangay Pusigon. Yung ating pong Barangay Kasispalan, docket number 5. Barangay Ordinances po ng Barangay Concepcion at Barangay Manato Station. At ito po ay, tatanungin ko po ang ating secretary, ito po ba ay committee meeting mamaya? Ito pong Jumeirah Bill Subdivision? Pasensya na po kasi nasa seminar po kami nito. Ang nag-ano po nito ay inihabilin po kay Enteng at kay Sec po. Hindi ko po kasi, mahaba po kasi talaga. Ano po ito? Ay meeting po ba ito? Yung hinihiling po ng Jumeirah Bill Subdivision? Para mamaya, kasi naka-agenda po sa ating committee hearing mamayang hapon. So, pupunta po sila. Baka po pwede ma-address naman ng ating committee chairman na Konsehala Josie Wagan at ang kanyang mga committee members kasi hindi nakalagay dito. Ang nakalagay lang dito ay ang Committee on Rules tsaka Appropriation. Paki-pa-addressan na para makadalo po mamaya. Okay po. Sige po. Salamat po. Yun lamang po, Mr. Chair, kung wala na pong mga paglilinaw pa at mga imumungkahi ang ating mga kasamahan, ay magalang ko pong hinihiling ang ating pagsasara ng ating pagpupulong sa araw na ito. Mungkahin ang pagtatapos ng ating regular na pagpupulong, pinangaluhan ni Konsehal Bumel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.